guys, welcome back to my channel. So for today's video, I just want to share my personal techniques and my personal preferences on how I book my hotel reservations sa mga travels namin. Again, this is just my personal preferences, but I hope na may matutunan kayo sa mga techniques ko on how I look for hotels sa mga booking websites. So first of all, you have to do an extensive research kung ano yung mga gusto nyo makitang tourist attractions dun sa city or dun sa country na pupuntahan nyo. Well, most of the time, syempre alam na naman natin yung mga gusto natin makita kaya tayo magta-travel to that specific city or to that specific country, right? But you still have to do extensive research kung saan-saan itong mga tourist attractions na to. That way, you will be able to strategize kung saan ka magsa-stay, kung saan hotel ka magbubuk. For me, well, sometimes maganda magstay doon sa mga tourist spots, malapit talaga sa tourist spots. However, most of the time, doon yung mga masyadong crowded, masyadong maingay. Let's say for example, doon sa travel namin sa Italy sa April, right? So, nung una, naghahanap ako ng hotel malapit sa Trevi Fountain, Pantheon, Piazza Navona, Colosseum. However, that area, masyado talaga siyang touristy. So, malamang pagdating dyan ng gabi or paglabas mo ng hotel, ang daming tao. So, yung mga ganun, you have to consider that as well. Well, siguro, ma-excite ka lang sa unang dating mo doon sa hotel na tipong, ay, mag-check-in ako sa hotel, paglabas ko, Trevi Fountain na. Pero, if you're gonna stay in that city for 3 days or 4 days, mawawala na yung ganung excitement mo. 100% magbabus ka rin o mag-train ka rin going to other locations. So might as well look for a specific location na medyo malayo sa touristy area. That way, mas makakatipid ka pa. Siyempre, mas mahal yung mga hotels doon sa mga touristy areas. So, doon sa trip namin sa Italy, nakahanap kami ng hotel outside of that area pero malapit sa Vatican. Sa south siya ng Vatican. So, mas mura siya and less crowded. Kasi doon sa area ng Vatican, sa north part niya, upscale residential area siya. Tapos doon sa south ng Vatican, medyo less crowd, less tourists. So, again, pagdating ng gabi, and you wanna rest, kasi syempre buong araw nag-tour ka dyan, syempre gusto mo ng tahimik na buhay. Pag nag-stay ka sa touristy area, yung nightlife dyan, maingay. Okay? So, baka hindi ka rin makatulog. So, again, mas maganda, dun ka sa less touristy area. So, now, medyo alam mo na kung saan mo gusto magstay. So, next question is, saan ka magbubook? Okay? So, ang daming booking websites. Meron tayong booking.com, ano ba? Agoda, Priceline, Klook. For Airbnbs, kasi if you're gonna travel as a group, let's say for 4 people or 6 people, and you want to stay in one room or one apartment with different bedrooms, itong mga options na to, hindi lang sa Airbnb, listed na rin siya doon sa booking.com, sa Agoda, sa Priceline, listed na rin siya doon. For me, kaya ayoko mag-book sa Airbnb, ang hesitation ko lang is, unlike booking.com, Agoda, Priceline, nakasulat doon yung address ng hotel. Sa Airbnb, i-check nyo doon, hindi nakalista doon yung address nung hotel or nung apartment. So, kailangan mo mag-research kung saan siya. Minsan punta ka pa sa Google Map, mag-google pa ako, nasaan ba tong address na to? Kasi, ang nakasulat lang si Airbnb, within this area, tapos naka-encircle dun sa map. So, ayoko ng ganon kasi gusto ko malaman kung saan talaga siya. So again, yung listing sa Airbnb ng mga apartments, listed na rin siya sa mga booking websites, sa mga booking.com, Agoda, Priceline, and Klook. Again, my personal preference is, I first check my hotels sa booking.com. So yun ang base website ko. And then later on, ituturo ko rin sa inyo how you should compare prices among these booking websites. So again, this is just my personal preferences. I'm the type na nasa mid-range
hindi ako nagbo-book ng sobrang extravagant na hotel, hindi rin ako nagbo-book ng nasa very low range na hotel. Doon lang ako sa mid. And sa mga solo travelers, I know ang first preference nila is yung hostels. Hindi ako nakapag-book pa ng hostels kasi most of the time, at least dalawa kami. Never pa ako nag-travel outside of the country. Ay, nakapag-travel na ako before. Pero recently, never pa ako nakapag-travel mag-isa. Okay? So kasi pag dalawa kayo, mag-hostel kayo, yung cost nyong dalawa, pag binagsama nyo, isang hotel room na siya. Okay? So again, siguro pag nag-travel ako in the future, as a solo traveler, may isip kong mag-hostel. But for now, yun nga, ang preference ko sa hotel reservations ko is nasa mid-range. So, ito yung ginagawa kong filters sa Booking.com. So, definitely, sa Booking.com, di ba, type in mo yung location, and syempre yung check-in date mo and check-out date. And then, I do these filters. So, first, tinatanggal ko na yung 1-star and 2-star. Okay, so iniiwan ko yung 3, 4, 5. Kayo kung anong preference nyo, but for me, again, ganun lang. 3, 4, 5 lang. Tinatagal ko na yung 1-star and 2-star. Kasi pag lumabas yung lahat ng options, I know na hindi ko naman titignan yung mga 1-star, 2-star. So, alisin ko na siya para hindi masyadong mahaba yung listahan na pwede nyong i-check. So, second filter ko is yung review rating. Huwag yung sabihin maarte ako ha. Pero ang review rating na pinifilter ko is 8, 9, 10. Ini-eliminate ko na yung 7 below. So, with these filters, yung 3-star rating, 3-star hotel rating, tsaka yung review rating na 8 above, syempre kailangan mo i-check kung ano yung price range nitong mga hotels na to. And check mo yung price range kung pasok sa budget. So, kung medyo mas mamamahalan ka pa, dun mo na pwedeng, okay, mag-add na ako ng mga 7 review rating or 6 review rating. You have to review the price range. Tapos, tignan nyo kung ano yung pasok sa budget. So, ang next na chine-check ko is yung payment option. Kasi maraming payment options. First, merong Pay Now, non-refundable. Meron ding Pay Now, free cancellation, which is magbabayad ka ngayon, i-charge yung credit card mo, but you can still cancel up to a specific date without any charges. So meaning, pag nag-cancel ka, you can be refunded either partially or full refund. So you will have to read the policy of that reservation. Meron ding pay at the hotel. So meaning, ibubook mo tong hotel reservation, you won't pay anything, but ipapasok mo pa rin yung credit card mo. And the only time that you will be charged is when you check in at that hotel. Ang caveat lang nun is, pag pay at the hotel, kahit nag-book ka ng, let's say for example, 200 euros for this hotel, may possibility na magbago yung exchange rate by October. Okay, so kung ngayon, ang exchange rate ng euros to pesos is 60, 61, siguro pagdating ng October, okay, 200 euros pa rin siya. Pero kung 63 na yung exchange rate nun, so mas mahal syempre yung babayad mo for that hotel. Yun yung parang risk kapag pay at the hotel. Okay, so swerte ka kung mas bumaba yung exchange rate, but pag tumaas yun, mas lugi tayo. Okay, so lastly, ito yung lagi kong binobook, yung pay later. Sa pay later, ibubook mo tong hotel reservation, ipapasok mo pa rin yung credit card, but si Booking.com, i-charge ka lang on a specific date, usually 1 week before your check-in date. So meaning from today up to 1 week before the check-in date, pwede mo pang i-cancel yung reservation mo without any charges. So, eto lagi yung ginagamit kong option kasi minsan nakakakita ako ng ibang hotel na mas maganda or mas malapit. Second, minsan nagkakaroon sila ng price changes. Pwedeng magkaroon din ng promotions. Yung hotel na to or si Booking.com magkaroon ng promotion. So, mahaba pa yung time ko para makapag-decide talaga kung ito na talaga yung gusto kong hotel.
And for this trip ko sa Italy sa April, 6 times na ako nag-cancel ng hotel. Okay, so 6 times na kasi yun nga, mas may nakikita akong mas okay or mas malapit or mas mahal ng konti pero mas gusto ko yung itsura ng hotel, yung room, yung pictures or what. So yun, so mas maganda talaga yung pay later para you can cancel anytime. Or not really anytime, but up to a specific date kung kailan ka ma-charge sa card. Anyway, sa kasunod naman yun sa reservation, kung up until when or kailan ka ma-charge ng card. Ang importante nga dito is you have to read the policies of your hotel reservation para walang gulatan. So, ito na. So, meron ka ng list ng hotels according do sa filter mo. So, again, ang filter natin is yung review rating na 8, 9, 10. So, among this list, i-check ko kung ilan yung nag-review. Kasi baka mamaya, ang rating nitong hotel na to is 9 or 10. Yung pala, isa or dalawa lang yung nag-rate. Okay, i-eliminate ko na rin yon. So, ang gagawin ko is titignan ko kung ilan yung nag-review dun sa hotel. Siyempre, pipiliin ko yung marami na nag-comments na nag-rate ng 8, 9, 10. Pero kung mga iilan lang, less than 10 or less than 100, medyo hindi ko napapansinin. Baka pwede ko siyang i-check mamaya. Okay, pero i-check ko muna yung mga hotels na mas madaming comments. By the way, sa comments, i-consider nyo rin yung, baka mamaya may nagko-comment ng mga 5, nagko-comment ng 6, pero yung mga reklamo lang nila is, let's say, wala kasing coffee machine dun sa room, kaya niya nire-rate ng 5. So, i-consider nyo rin yon. Kasi kung okay lang naman sa'yo, walang coffee machine, so, baka okay din sa'yo yung room. Baka siya lang kasi gusto niya ng coffee machine, kaya nire-rate ng 5. So, consider nyo rin mga comments. So, next would be, you check the room type. Okay, so you already have the hotels, you check the room type. So, ano ba yung mga considerations mo sa room type? Ako personally, ayoko ng interior room. Yung interior room is walang windows. So meaning, nasa gitna na part siya ng hallway, ng hotel. As much as possible, syempre mas gusto ko yung window. Not necessarily maganda yung view, but gusto ko lang ng may window. Okay, so you have to consider kung ano ba yung options mo or kung ano yung mga preferences mo sa room. Gusto mo ba ng city view, garden view, or what? So, dun mo rin makikita dun sa room type yun sa hotel. So, eto na. So, may nagustuhan ka na talagang hotel. Okay sa'yo yung price, okay sa'yo yung rating, okay sa'yo yung comments, yung reviews, okay sa'yo lahat. Now, don't stop there. Huwag mo agad ibubook sa booking.com. Compare the prices with other websites. Okay? So, make sure na parehong-pareho yung room type na ino-offer doon sa booking.com at sa other website para mas ma-compare mo. So, one example ko is itong Al Viminale Hill Inn and Hotel. So, ito yung hotel na binook ko sa Rome. For April 25 to April 28, that's 3 nights. Total price is 766 euros. But may nakasulat siyang plus 36 taxes and charges. So, kung 766 euros plus 36, so that's 802 euros for 3 nights. So, compute natin to PHP. So, that's 48,800, around that amount. 48,800 for 3 nights. Ang mahal na ngayon. Kasi, so parang 16,000, 17,000 per night na. Eh, nung nabukot ang hotel na to 3 weeks ago, nakuha ko pa siya ng 10,000. Okay, so nagmahal na siya. So again, siguro that's just another tip. You have to book your hotel siguro 3 months or 5 months prior to your travel date. Kasi the more na malapit na yung travel date, the more na tumataas yung prices. Okay, so again, going back, dito sa Al Viminale Hill Inn and Hotel, sa booking.com, that's 802 euros. If you check Agoda, ang price niya is 257 per night after taxes and fees.
So, meaning, itong 257, all in na to. Pero per night lang. So, we have to compute 257 times 3. Okay, so sa Agoda, 771 lang siya. As compared to Booking.com, which is 802 euros. So, check natin sa Klook. Sa Klook, sold out siya. Sa Priceline, total is 868 euros. So, mas mahal siya compared dun sa dalawa. So, again, rule of thumb, don't settle for a specific hotel dun sa kung saan ka nakasanayan mag-book. Nax. Kasi ako, hindi medyo OC ako eh. Minsan talaga mas gusto ko Booking.com kahit iba pa yung price sa ibang booking website, pero konting-konti lang naman yung difference. Sa Booking.com pa rin ako para, wala lang, OC ako, para sama-sama dun yung mga trips ko. But anyways, again, yun lang ako. Pero pag ang laki nung price difference, syempre dun ako mag-book sa iba. So, for this specific hotel, kahit nakita ko siya sa Booking.com, ibubook ko siya sa Agoda kasi ang laki ng difference. Diba? 771 minus 802. So, 31 euros din siya. 31 euros, 1,900 pesos. Okay, so mas mura pa rin talaga siya. Yon. So, eto pa isa. Minsan, itong mga booking websites, especially for Booking.com, meron siyang mobile prices. Minsan kasi, nagbubook ako sa desktop or sa laptop. Kasi mas madali mag-navigate sa laptop, click-click lang. So, pag nakita ko na yung hotel na yon sa laptop, i-check ko siya sa mobile app. Okay? Kasi nga si Booking.com, minsan mas mura siya sa mobile app. Okay? So, kaya i-check nyo rin yon. Okay, like what I've mentioned a while ago, kapag nagbubook ka, you really have to read everything para walang gulatan. Okay, read the hotel policies. Kasi may mga locations or may mga hotels na nakasulat sa policies, may mga extra charges sila to be paid at the hotel. Example again, dun sa bookings namin sa room, meron kaming na-book na isang apartment na kinancel namin eventually. Okay? Kasi meron silang damage deposit. Damage deposit for 150 euros. Okay? So, ang fear namin dun is, baka pag nag-damage deposit kami, hindi nila i-refund. Ang sabi naman doon na yung damage deposit, you will have to pay that on your check-in date. Tapos, once you check out, you will be refunded after 15 days. After 15 days, wala na kami sa room. So, what if hindi kami ma-refund? Paano ako maghahabol? And hindi ko mahahabol si Booking.com kasi yung apartment mismo ang nag-charge. So, medyo na-OC ako, na-off ako, okay? So, sabi ko, cancel natin, hanap tayo ng iba. Okay, so again, you will have to read all the policies of the hotel. So, minsan din, nag-charge sila ng city taxes. Standard naman yung city taxes, pero ang hindi standard is yung amount. Let's say, per room, may mga city tax silang 3 euros per person per night. Merong 5 euros per person per night. Merong 10 euros per person per night. And nasa isang city lang naman sila. So, kailangan mo rin i-check kung magkano yung city tax nung hotel na yon. Okay? Tapos, meron din sila mga cleaning fees. Hindi kasama doon sa reservation mo. Okay? Minsan, sinasama nila yon, yung city taxes, yung cleaning fees. So, you will have to check kung part na ba siya ng babayaran mo or hindi pa. Siyempre, kung hindi pa, i-add mo siya dun sa expenses mo. Again, like what I mentioned a while ago, mas maganda yung pay later option. Kasi kapag later on, na-discover mo tong mga to, at least pwede mong i-cancel, maghanap ka ng iba. Okay? So, yun yung maganda sa pay later option. So, talaga marirecommend ko yun. Unless siguro na sure ka na ay naka-check-in na ako dito sa hotel na to before. Maganda talaga to. Gusto ko na to. Tapos, tasyempuhan mong maganda yung rate. Okay? Pero hindi pay later option. Pwede mo namang i-book na dun na. It could be non-cancelable, non-refundable. But again, it's your choice kung gusto mo talaga dun sa hotel na yun.
So, ito na yung last. Ito na yung ultimate tip ko bago kayo mag-book ng hotel. Gumamit kayo ng Google Map. Okay? So, again, sa booking.com, sa Agoda, nakasulat dun yung address ng hotel. So, what you have to do is copy that address, i-search nyo sa Google Map. And sa Google Map, meron silang street view. Okay? So, click nyo yung street view, i-check nyo yung paligid ng hotel kung maganda yung area. Kasi minsan, baka mamaya, ang daming basura sa harap or what, may construction. Hindi, kung construction yun, malamang tapos na yun. Kasi delayed ang Google Maps naman, di ba? So anyways, pwede yung ma-check at least an overview kung ano yung itsura ng area ng hotel. So yun ang ginagamit ko. Kaya minsan, kahit hindi ko pa napupuntahan yung hotel, alam ko na paano puntahan. Kasi nag-street view na ako. Ganun ako ka-OC. So, katulad nga sa Amsterdam, alam ko yung hotel namin sa Amsterdam is malapit lang sa Central Train Station. So, alam ko siya paano puntahan. Kasi ginamit ko yung street view. Paglabas ng Central Station, sinundan ko yung street view sa Google Map hanggang makarating sa hotel. Okay, so kaya nung actual na nandun na kami sa Central Station, alam ko na saan maglalakad. Kasi nanggaling na ako doon. Pero sa Google Map. Yon, ganun ako ka-OC. Pero minsan nakakawala ng excitement kasi nakita ko na siya. Yun nga lang sa picture. Pero yun, anyways, if you want to do that, maganda rin siya kasi para maalam mo kung anong itsura nung paligid ng hotel, ganyan. So aside from that, eto pa. Sa Google Map, makikita mo yung prices ng hotel na yon doon sa different booking websites. And minsan, ba't ako ganun? And minsan, mas mura yung reservation kapag nag-book ka directly doon sa hotel. That's also one option that you can do. Kasi another example, dun nasa Paris kami. Okay, may nagustuhan akong hotel na Hotel Cluny. Okay, so ibubook ko na dapat siya. Ngayon, nung chinek ko siya sa Google Map, nakita ko mas mura siya ng konti dun sa website, sa official website ng hotel, plus may free breakfast pa. Whereas nung nakita ko siya sa booking.com, mas mahal ng konti, tapos wala pang breakfast. Okay, so yun, kailangan nyo rin i-check yung comparison ng prices ng hotel na yun among the different booking websites. So baka mas makatipid kayo kapag nag-book kayo directly sa hotel at baka magka-free breakfast pa kayo. Yun nga lang, again, ang caveat dun is, pag nag-book ka sa hotel, it could be pay now. Tapos depende kung cancelable or refundable or what. Pero most of the time kapag nag-book ka sa hotel, pay now yun. Babayaran mo na agad. So, swerte ka naman kung pay now siya pero cancelable. Meaning, it could be partially refundable or fully refundable. So again, check the policy of the hotel. Yun. So again, to sum up, ito yung mga personal preferences ko in booking my hotel reservations, and see if pwede nyong i-apply kapag kayo naman magbubook. So again, to recap, check natin yung location, okay? Check natin yung street view sa Google Map para makita natin yung area. Tapos, i-check natin yung hotel rating kung anong preference nyo. Again, for me, ang hotel rating na gusto ko lang is 3, 4, 5. However, pag medyo yung mga 2-star rating, medyo okay naman based on the reviews and based on whatever, location or what, pwede rin naman natin i-consider. Next is, i-check natin yung review rating and kung ilan yung nag-comment. Okay, so again, for me, my personal preference is yung mga 8, 9, 10. And syempre, yung room type, kung ano yung preferences sa room type, kung street view, landmark view, garden view, or what. Again, for me, wag lang yung interior room, which is yung walang window. Okay, so next would be price range. So yun na nga, i-check natin kung ano yung pasok sa budget. And syempre, lastly, yung pay later option.
Kasi, again, you'll never know kung bigla kang makakita ng ibang mas magandang hotel or biglang nagkaroon ng promo, nagkaroon ng mas murang hotel, pwede mo siyang i-cancel anytime. So, yun. So, that's how I book my hotel reservations dun sa mga travels namin. Okay, so hopefully may natutunan kayo and sana ma-apply nyo kapag next time na mag-book kayo ng hotel sa susunod na travels. Okay, so I think that's just about it for this vlog. Please like and subscribe. Please mag-subscribe na kayo, ha? Okay, so till my next vlog. Thanks for watching. Bye-bye!